Mga kaibigan, sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, ihahatid ko sa inyo ang kwento ng isang manunulat na naglakbay sa Sagada upang magsaliksik tungkol sa mga aswang. Pero ang kanyang simpleng panayam ay nauwi sa isang nakakakilabot na karanasan na hindi niya inaasahan. Habang siya ay naglalakad sa makitid na daan, tila may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Matutuklasan niya ang tunay na mukha ng takot nang siya'y gawing pain para sa isang gutom na aswang, isang kwentong puno ng kilabot at misteryo. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng mga kwentong katatakutan. Ako nga pala si Aldrin at maraming salamat po sa inyong oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira ako ngayon sa Maynila pero lumaki ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Quezon. Bata pa lang ako, mahilig na akong makinig sa mga kwentong kababalaghan na ikinukwento ng mga matatanda sa amin. Ang mga kwentong ito ang nagbigay inspirasyon sa akin na maging isang manunulat ng mga kwentong katatakutan. Ngayon, bilang isang manunulat, naglalakbay ako sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para magsaliksik at makapanayam ang mga taong may mga karanasan sa mga nilalang ng dilim. At dito nagsimula ang aking kwento sa isang lugar na kilala sa mga aswang, ang Sagada. Dumating ako sa Sagada, isang lugar na kilala sa mga kwentong kababalaghan. Ang hangin dito ay malamig at ang paligid ay napapalibutan ng mga bundok at makakapal na kagubatan. Matagal ko nang naririnig ang mga kwento tungkol sa mga aswang dito, kaya't napagpasyahan kong dito magsaliksik para sa aking bagong libro. Habang naglalakad ako sa makitid na daan, napansin kong parang paikot-ikot lang ako. Ang mga matataas na puno at ang makakapal na ulap ay tila nagtatago ng aking daan. Nagsimula akong makaramdam ng kaba sa aking dibdib. Saan ba ang tamang daan patungo kay Fernando? Tanong ko sa aking sarili habang patuloy akong naglalakad. Wala akong makitang tao na maaaring tanungin. Ang katahimikan ng kagubatan ay nagbigay ng kakaibang takot sa akin. Nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Parang may nagmamasid sa akin mula sa dilim. Nilingon ko ang paligid pero wala akong makita. Sa wakas, nakita ko ang isang matandang lalaki na naglalakad patungo sa akin. "Ikaw ba si Aldrin?" Tanong niya. Tumango ako at sinabi niyang siya si Fernando, ang taong pakay ko. Sumakay ako sa lumang jeep ni Fernando at nagmaneho kami papunta sa kanyang bahay. Ang daan ay masyadong makipot at mabato at ang paligid ay napapaligiran ng mga ligaw na halaman at puno. Pagdating namin sa kanyang bahay, isang lumang kubo na napapaligiran ng mga ligaw na halaman, inalok niya akong umupo sa labas sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Habang umuupo kami, narinig ko ang mga huni ng mga kuliglig at ang pagaspas ng mga dahon. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim ng kagubatan. "Dito ako nakatira," sabi ni Fernando habang nagpapakulo ng tubig para sa kape. "Dito rin ako nakatagpo ng aswang." Ipinakita ni Fernando ang malaking peklat sa kanyang braso. "Inatake ako ng aswang dito mismo," sabi niya, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot sa kanyang mga sinabi. Habang patuloy na nagkukwento si Fernando, nagsimula akong makaramdam ng kaba. Ang mga detalye ng kanyang kwento ay masyadong makatotohanan at nakakatakot. "Kailangan ko nang umalis," sabi ko, pero bigla akong nahilo at nawalan ng malay. Ang huling nakita ko ay ang mukha ni Fernando na puno ng pag-aalala. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, naramdaman ko ang malamig na kamay ni Fernando na humawak sa aking noo. Parang sinusubukan niyang pigilan ang aking pagkahilo. "Aldrin, gising." Narinig kong sigaw ni Fernando pero hindi ko maigalaw ang aking katawan. Pakiramdam ko'y para akong lumulutang sa dilim. Nagising ako na nakatali sa isang puno,
may bali ang aking binti. Narinig ko si Fernando na nagsasabing, gagamitin kita bilang pain para mahuli ang aswang. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Ang mga salita ni Fernando ay parang mga kutsilyo sa aking isipan. Nagsimula akong magpumiglas pero masyadong mahigpit ang mga lubid. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang mabahong amoy na tila nagmumula sa mga nabubulok na laman. Ang paligid ay naging mas madilim at tahimik. Nakita ko ang isang malaking anino sa malayo papalapit sa akin. Sinubukan kong makawala sa aking pagkakatali, pero masyadong mahigpit ang mga lubid. Ang mga anino sa paligid ay tila gumagalaw. Parang may mga nilalang na nagtatago sa dilim, nagmamasid sa bawat kilos ko. Fernando, tulungan mo ako. Sigaw ko pero walang sumagot. Ang aswang ay tumigil sa harapan ko, tila sinusuri ako. Ang mga mata ng nilalang ay pulang-pula at ang mga ngipin nito ay matatalas na parang mga punyal. Lumapit ito sa akin, handang lumapan ng laman. Huwag, huwag, sigaw ko, pero tila wala itong naririnig. Ang takot ay bumalot sa aking buong katawan. Narinig ko ang malalim na paghinga ng aswang, parang hayop na gutom na gutom. Ang kanyang mga kuko ay tila humahaplos sa aking balat, nag-iiwan ng malamig na pakiramdam. Sa isang iglap lumabas si Fernando mula sa dilim at sinubukan niyang barilin ang aswang gamit ang isang pananamay lason. Pero mabilis na napatay ng aswang si Fernando. Pinunit ang kanyang katawan na parang papel. Sa takot at desperasyon, nagawa kong makawala sa aking pagkakatali at nagsimulang gumapang palayo. Kahit na ang aking bali na binti ay nagdudulot ng matinding sakit. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis at ang aking isip ay puno ng takot at pag-asa na makatakas. Habang gumagapang ako palayo, narinig ko ang mga malalakas na yabag ng aswang na papalapit sa akin. Ang bawat hakbang nito ay parang mga martilyo sa aking dibdib. Kailangan kong makatakas. Bulong ko sa aking sarili habang patuloy akong gumagapang. Ang sakit sa aking binti ay halos hindi ko na matiis. Bigla kong naramdaman ang malamig na kamay ng aswang na humawak sa aking balikat. Hindi! Sigaw ko habang pilit kong tinatanggal ang kamay nito. Sa isang iglap, naramdaman kong dinurog ako ng nilalang sa ilalim ng mga paa nito. Ang sakit ay hindi maipaliwanag at ang aking katawan ay parang pinupunit ng buhay. Fernando, tulungan mo ako. Sigaw ko, ngunit alam kong wala na siyang magagawa. Ang huling narinig ko ay ang malalakas na ungol ng aswang habang unti-unting nawawala ang aking ulirat. Ang aking mga sigaw ay naglaho sa hangin at ang gabi ay muling naging tahimik. Ang kwento ko ay nagtapos sa isang madilim at nakakatakot na tagpo na nagpapakita ng walang awa at kahindik-hindik na kalikasan ng aswang. Mga kaibigan, ang kwento natin ngayon ay nagpapakita na minsan ang ating pag-usisa ay maaaring magdala sa atin sa panganib na hindi natin inaasahan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa dilim. Baka may nagmamasid.